Di ka man magsalita, ibinibigay na agad ng FKM ang Aerox na napakababang presyo. Hindi ito Griffin 180 ng Euro Motors, hindi rin Rapid 115 ng Lucy. Ito ang kamukha ng Aerox ng Yamaha pero hindi ka naman tinaga sa presyo. Ito ang Fyro 150 ng FKM. Ano ba meron sa motor na ito? Bakit napakababa lang ng presyo? At tingnan natin ang kabuuang specs ng motor na ito. Boss Motovlog. Magandang umaga, gabi, tanghali, hapunan man, anong oras man sa mundo. Hangad kong mabuti niyong kalagayan. Kung ikaw ay isang rider na naglalaway na sa pagdating ng Aerox Turbo pero talagang isuntok sa buwan kung makakakuha ka, well, itong ino-offer ng FKM Fyro 175 ay hindi na suntog sa buwan ng pangarap mo. Abot kamay mo na siya. Dahil sa napakababang price point na ino-offer ng Fyro 175 ay sigurado kung magugustuhan mo pa yung iba pang mga kulay. Meron tong puti, itong pula na pinapakita natin ngayon. Meron din yung color gray at black. So, apat na kulay siya. Kung mapapansin mo sa harapan, LED na po ang mga ilaw niyan. 4-lens projector headlamp, napakaliwanag niyan. Subok ko na yan mga bossing, wala kang masasabi pagdating sa liwanag, mapagabi o kahit umaga yung iyong taillight dahil LED, power efficient na, napakaliwanag pa. At syempre makikita mo yung logo ng FKM dyan sa gilid at may lining din ng puti at gold. Ito po ay naka CBS o tinatawag na combi brake system. Nakaabang lang yung for ABS niya kung gusto mong palagyan. LED na rin yung mga turning lights nito, ganun din yung daytime running light. Makikita mo sa may ibabaw ng 4-lens projector lamp. At kung pamilyar ka sa Aerox 155 ng Yamaha, walang pinagkaiba, halos parehas lang ang kanyang tindig. At makikita mo kanyang decal sa gilid, nakalagay yung Fyro. Ang kanyang tank capacity, kayang magkarga ng 8.2 liters. Meron niyang traditional na susi, andyan na rin yung fuel line mo at seat opener. Integrated na po yan sa isang lokasyon. Sa iyong mga panel naman at buttons dyan, makikita mo mga basic lang na buttons. At syempre ang inyong digital panel, no mga bossing. Sa kanan ang inyong ignition switch, nandyan din po ang inyong, pwede mong i-off yung mga ilaw. Sa iba kasi magpapalagay ka pa niyan. Ayos na ayos. At syempre makapit na handle grip. Matic na po yan. No? Sa kanyang top view makikita mo ang kanyang cockpit. Hawig na hawig din talaga sa Aerox. Halos lahat ng parte ng motor na ito pinaggayahan na talaga yung Aerox. Ang makina naman mga bossing is angat siya sa Aerox dahil nga ito ay naka 175cc na po ang makina niya. Siyempre, disc brake sa harapan, disc brake din po sa likod. Gaya nga nasabi ko, naka CBS siya, combi brake system. Air-cooled lang po ang cooling system na ito sa nakikita nyo. Kaya pagka ganito ang cooling system, siyempre, mababa lang din po ang inyong maintenance. Hindi nyo na kailangan ng coolant dito. At syempre mas tipid po ng konti ito sa mga decoolant dahil mas mataas po ang compression ratio nun. At syempre walang overheat yan kahit malayo yung biyahe nyo, basta air-cooled lang ang cooling system, sapat na po para palamigin ang inyong makina. May mudguard din yan bukod sa tapalodo nyo para naman protektado yung makina. Syempre may side reflectors din sa magkabilang gilid. Kung makikita nyo yung taillight, identical pa rin talaga sa Aerox ng Yamaha. Pati yung kanyang tail end, hawig na hawig. At yung kanyang grab bar naman po, hindi mo makikita may grab bar yan, may hinahawakan lang yan sa gilid mga bossing. Kung pamilyar ka sa Aerox, ganyan na ganyan po siya. At yan ang inyong mga turning lights dito sa likod, LED na rin po, pati yung kanyang tail light mismo. Meron din po yung ilaw sa plaka nyo mga bossing. Ito naman ang inyong panggilid. Yan ang 175cc na makina, Maganda siya. Maganda yung niya, yung tindig talaga. At yung upuan mga bossing, syempre makapal din at malambot. At meron ditong saksakan din ng cellphone mga bossing, kung hindi nyo na itatanong, May saksakan po ng cellphone yan. Hindi ko lang alam ang lokasyon na eksakto, kung dito ba sa glove box na to o sa may upuan, dahil di natin nabuksan.
Para sa kabuang specs, ito po ay nagkakarga ng 175cc 4-stroke single overhead kamang makina. Air-cooled ang kanyang cooling system. Syempre kayang sumipa ng 11 horsepower. Of course, EFI ito na automatic. Hindi mo na kailangan ng decambio pa. Piga ka lang ng silinyador. Ang kanyang fuel tank capacity is 8.2 liters at ang kabuuang bigat naman is 124 kilograms. Kung ang Aerox ng Yamaha ay nagkakahalaga ng 150,000 to 160 depende sa kasa. Yung Griffin naman 108,900, yung Rapid approximately nasa 100,000. Itong Fyro 175 na halos kamukha lang din ng mga yan ay nagkakahalaga lang ng 89,800. Napakamura niya dahil sa specs na ipinakita natin. Isa sa mga nagpababa ng presyo nito ay ang kanyang air cooling system lang. Walang masyadong fancy electronics kagaya ng iba na keyless pa, may ABS, may traction control. Ito napakasimple lang ng preno at basic na susian lang din. Bukod dyan, napaka-basic lang din ng maintenance nito, tamang-tama sa mga nagbabudget. Pero hindi ka naman tinipid sa tindig at yung specs, tamang-tama sa pang-araw-araw mo na gamit. Kung gusto mo ng Fyro 175, natagpuan ko to dito sa Aguinaldo Highway, Tansaluma 4, Imus, Cavite. FKM po yan mga bossing, no? Ang Fyro 175 na nagkakahalaga ng 89,800, pwede ka mag-down payment dyan ng 20%, 50%, 30%, 40%, depende sa kakayanan mo. So, simulan natin sa 20% down payment, magda-down ka ng 13,580. Ang iyong monthly naman is 4,640 sa 2 taon. Pwede rin naman ng 18 months kung gusto mo ng mas mabababa, mapadali mong matapos ang iyong motorsiklo.